So yun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? So, happy profit ba kahapon sa BTC? No? Kung titingnan nyo yung BTC natin kahapon, nagkaroon tayo ng content kahapon ng signal, di ba? And then, pinakita ko sa inyo na meron tayong support sa 82,900. And then, bumaba siya hanggang 79,900. So, happy profit sa inyong lahat. Okay? So, ngayon, magti-TA tayo ulit. This is episode 12 ng BTC and episode 13 ng ating Pi Network. Okay? So, pakita natin kung ano yung mga nakikita natin sa chart at sa mga bago lang sa channel natin at gusto yung mga ganitong content, no? Free TA. So, so far naman, so 1 to 11, 1 to 12 yata natin sa BTC. Profit tayo lagi. And 1 to 13 natin kay Pi Network. Kahit paano naman, no, wala pa tayong talo dyan. Okay? So, keep like, share, and subscribe sa YouTube channel natin para at least updated kayo, no? May everyday TA tayo. Para sa Telegram kasi may mga altcoins. Dito sa YouTube, no, nag-ano lang tayo. Pi Network and Bitcoin tayo. Okay? So, ngayon, sa mga gustong pumasok, syempre, dun sa Telegram natin, ayun, nandiyan lang yung link natin sa comment section, sa description. Ayan. Sundin nyo lang yung mechanics, makakapasok kayo doon. Okay? So, ngayon, unahin natin si Pi. Okay? Si Pi is nasa 1.55 ngayon. Okay? Yung price niya. So, ito yung sinabi natin kahapon na unti-unti siyang bababa pagdating ng 1.7. Pero hindi naman natin support si 1.7. Ang sabi lang natin, kailangan i-hold niya si 1.7. Pag hindi niya na-hold si 1.7, unti-unti siya bababa. Pero ang pinaka-support natin dito is 1.5. Okay? Yun yung sinabi ko kahapon. Kaya hindi ko kayo pinapasok sa 1.7. Ang sabi ko lang sa 1.7 is baka possible bumaba siya paunti-unti. Di ba? So ngayon, ano yung magiging support natin ngayon kay Pi Network? No? Still 1.5. Okay? So dapat ma-hold niya si 1.5, no? Para at least kahit papano, pag na-hold niya si 1.5, magkakaroon siya ng bearish scenario na parang bearish scenario na possible pumunta siya ng 1.6 ulit, 1.75 and 1.8. Okay? So, bullish, ito yung bearish naman niya, no? 1.5 din, no? Pag ito pumalo ng 1.5, baka bumaba to ng 1.3 and 1.4. Okay? So, ang magiging support natin dito is still 1.5. Ang magiging resistance naman natin dito is 1.75. Okay? So, yun lang ang TA natin kay Pi. At pumasok naman tayo sa TA natin kay BTC. So far, congratulations sa inyo sa mga pumasok ng short kay BTC, no? From 82,900 to 79,900. Okay? And then ngayon, actual price ni BTC ngayon is 83,058. Okay? So, what is the support and resistance ni BTC naman? So, for me, ang pinaka-support talaga natin kay BTC is 76,600. Pero hindi pa ako tapos dyan . And ang pinaka-resistance ngayon ni BTC is 83,800. Short term to. Pero kapag tumama siya sa 83,800, possible makuha niya si 85,000. Okay? So ngayon, ang magiging bullish case natin dito, dapat ma-hold niya si 82,000. Huwag siyang bababa kay 82,000 mga kapatid. Okay? Kapag hindi siya bumaba ng 82,000, possible magkaroon ulit ng retest sa 85,000. Okay? Pero ang pinaka-major resistance natin dito ngayon kay BTC is 88,000 and 90,000. Kung ako naman, no, maghihintay ako. Kunyari, if ever ma-hold niya sa 82, okay, long ako dyan ng konti. Hanggang 83, 84, parang ganyan. Pero, hindi ko kukunin si 85. Hahayaan ko lang, no? Pag pumalo ng 88,000, doon ako papasok. No, ganun yun. Kasi may potential na mag 90,000 and mag 99,000. Okay? So ngayon, eto na, bearish scenario. Kung ma-reject ngayon si 83,000 and 85,000, possible bumaba ulit to ng 81,000 to 80,000. Okay? So yun, dapat ma-hold niya si 83K. So dun sa taas, sabi ko, ma-hold niya dapat si 82 para pumalo siya ng 85. Pero dito ngayon, sa support, no, dapat ma-hold niya si 83 to 85. Kasi pag hindi niya na-hold si 83, lalo-lalo na yung 83,
possible bumalik din to ng 80k or 81k. Okay? So kung mababasag pa ulit si 80k mga kapatid, possible makuha si 76 and 77. Okay? So yun lang yun. Ganun na ganun. Pero dapat nagtitipi tayo. Huwag na natin kunin yung 76, 77. Kunin na natin yung siguro baka 79, 78, parang ganun lang. Huwag mo na kunin yung dulo, profit ka naman eh. Di ba? Hintayin mo na lang ulit yung TA. Okay. Ito yung final take natin dito. Sana ma-break si 85 para pumunta ng 88. Bullish yan. Pero pag bumagsak ng below 80k, possible 76, 77 ang makita natin. Okay, so yun lang naman KJX at saludo sa inyong lahat. Saludo.